Marshall Peak MP, Kabanata 5279. May isang bagay na magagamit mo. Ito ang kahihiyang kinakaharap ngayon ng Tribong Dayan. Nasa kamay ang Monest, ngunit hindi ito magagamit ng epektibo, ngunit ayaw nitong masira. Ang mga ninuno mismo ay hindi natatakot sa mga Panginoon ng domain na iyon. Ngunit pagkatapos na maramdaman ang kapangyarihan ng mga ninuno, ang mga tumatambanggan na mga master ng domain ay agad na makatakas, na iniiwan ang mga ninuno na walang magawa. Ito ay hindi isang bagay na hindi pinapayagan ang mga ninuno na umupo sa Mocha sa lahat ng oras. Hindi inaasahan ni Yang Kai ang ganoong sitwasyon. Naisip niyang matagal nang nanalo ang sangkatauhan kay Mo Chao, at dapat ay nagsimula na itong maghanda para sa intelligence network. Ngayon tila ang bagay na ito ay dapat na maingat na binalak. Sa kakaibang espasyo ng Monest, talagang binago niya ang kalooban ng maraming Mo clan lords. Kasama ang tagapag-alaga ni Wen Shenlian. Ang mga Panginoon na nakipaglaban sa higit sa isang kaaway ay nahiya, ngunit sa oras na iyon ang mga kalaban na kanyang kinakaharap ay ilang mga Panginoon lamang. Sa ngayon, maraming mga domain master ng Mo clan ang namamalagi sa kakaibang espasyong iyon, at sila ay pinag-isipan. Ano man ang grado o ang sitwasyon, ito ay naiiba sa panahon. Binabayaran ni Yang Kai ang kanyang sariling lakas ng kaluluwa at hindi mas mababa sa sinumang domain master. One-on-one na nakatagpo ang USA na patay na. Hindi pa rin ito kilala, at sa proteksyon ni Wen Shenlian, hindi siya natatakot sa mga pag-atake sa kaluluwa. Ngunit kung napakaraming mga master ng domain, wala siyang magandang paraan. Maliban kung maaari kang gumamit ng anumang malakas na panlabas na puwersa. Pagkatapos ng kaunting malalim na pagmumuni-muni, sinabi ni Yang Kai. Narito si kapatid na Laogang. Babalik ako at hahanap ng paraan upang makita kung malulutas ko ang sitwasyon dito. Hindi siya sinaktan ni Gang Lian, ngumiti lamang siya. Mabagal na dumating si Kuya Yang, hindi apurahan ang bagay na ito, at sinusubukan din ng nasa itaas na maghanap ng paraan para sa bagay na ito, na mareresolba sa madaling panahon o huli. Tumanggo si Yang Kai, nagpaalam kay Gang Lian, at hindi ginulo si Uyang Lai, na malayang umiinom. Dumaan siya sa space circle na kakaayos niya at pinabalik sa Dayan Pass. Sa Biluogwan, ang mga miyembro ng pangkat ng Chenshi ay may kanya-kanyang tirahan, na napakalat. Ngunit pagdating sa Dayangguan, kapag nag-aayos ng tirahan, isinasaalang-alang ng itaas na antas na maraming mga koponan ang nasira at muling naayos. At ang mga manlalaro ay kailangang maging pamilyar sa isa't isa, kaya karaniwang ang mga miyembro ng isang maliit na koponan ay inilagay lahat sa isang lugar o lugar. Ang tirahan na itinalaga ni Chenshi ay isang malaking hardin na matatagpuan sa periphery ng Dayan Pass. Ang lugar ng gusali ay hindi maliit, at mayroong 12 ng mga bahay sa loob, na sapat na para magamit ng mga miyembro ng koponan. Bumalik sa hardin, tahimik ang loob, maliban kay Ning Qizi na nagpapagaling at nagpapagaling, walang ibang nakita. Sa panahon ngayon, walang kabuluhan ang buong Dayan Pass. Halos lahat ng Dayan warriors ay abala sa pag-aayos kay Dayan at sa pag-aayos sa paligid ni Dayan. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, natural na imposibleng magpahinga. Unang binisita ni Yang Kai ang pinsala ni Ning Qizi at nakita niyang medyo bumuti na siya. Ito ay gamaan sa kanya. Si Ning Qizi ay nasugatan sa Xiaochengkan. Ang pinsalang ito ang pinakamahirap para sa Kaitian Realm, at napakabagal ng paggaling. Pero ngayong nag-improve na, ibig sabihin wala nang big deal. Dahil dito, gamaan ang loob ni Yang Kai, at pagkatapos ng isang ***** na labanan sa maharlikang lungsod ng Mo clan, ang maagang pagkahulog ni Chitai ay nagpalungkot sa kanya. Hindi na ma-accident si Ning Qizi. Inutusan si Ning Jiki na magpagaling, hinanap ni Yang Kai ang kanyang ninuno ng walang tigil. Ang mga gawain ni Mo Chao ay kailangang tulungan ng kanyang mga ninuno. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang harapin ang maraming mga Panginoon na nagtatayo ng mga tolda. Dahil ang mga ninuno ay hindi maaaring gawin ito sa kanilang sarili, maaari lamang nilang hiramin ang kanyang kapangyarihan.
Matapos makasama ang maraming taon sa mga ninuno ni Xiao Xiao, pamilyar na pamilyar din sila sa isa't isa. Pumunta sila sa Ancestral Palace ng ninuno ng walang paabi. Sa Stone Pavilion ng isang maliit na hardin, ang ninuno ay kumagat sa tubo, kumakain ng kaunting latak ng asukal. Diretso na umupo si Yang Kai sa upuan sa harap niya, nagbuhos ng isang basong tubig, ininom ito, bumantong hininga, at mukhang nag-aalala. Hindi siya nilingan ni Nuno. Pagkatapos kumain ng isang minatamis na lang, kumuha ng isa pa at magpatuloy sa pagkain. Kung tatawa-tawa ako sa utos ng ninuno sa kalawakan, siguradong gulo ng pagkain. Sa mga taon ng paggamot sa maliit na tsenkon ni Yang Kai, maraming beses siyang dinala ni Yang Kai sa mataong pool ng lungsod, hindi ko alam kung magkano ang bibilhin at iimbak. Isang bagay. Casual na tanong ng Nuno pagkatapos kumain ng isa pa. Ayos lang. Napangiti si Yang Kai. Pagkatapos mong bisitahin, matanda na ako. Ha? Casual na tugon ng Nuno, at pagkatapos ay hindi siya pinansin. Inisip ni Yang Kai kung paano kakausapin ang kanyang ninuno. Hindi naman awkward na kausapin ang kanyang ninuno. Siya ay pumunta dito pangunahin upang humiram ng isang bagay mula sa kanyang ninuno. Bagamat pamilyar ang lahat, palagi siyang nahihiya na manghiram ng isang bagay. Malinaw na nakita ito ng ninuno, ngunit dahil hindi ito sinabi ni Yang Kai, bumantong hininga siya. Maya-maya, naglagay ng maliit na tasa ang patpat na kawayan sa harap ng ninuno. Matamis ang lasa ng candied gourd, ngunit pagkatapos kumain ng napakaraming ngipin, ang ninuno ay halatang sobrang adik at napabuga ng hininga sa kasiyahan. Tumingin-tingin sa paligid, at sa wakas ay tumingin kay Yang Kai, idiniin ang daliri sa kanya. Mabilis na itinuwid ni Yang Kai ang kanyang waist bar at ikinabot ang kanyang mga tainga, handang makinig sa mga turo ng kanyang mga ninuno. Pinunasan at pinunasan ng ninuno ang katas ng asukal sa kanyang kamay sa damit ni Yang Kai. Napaawang ang bibig ni Yang Kai. Gusto mong panasan ang iyong mga kamay. Hindi ba mas mabuting kumuha ako ng tubig para ibigay sa iyo? Masaya ako. Hinarang siya ni Patriarch, why are you in charge? Inabot ni Yang Kai ang kanyang kamay. Pinunasan ni Shuyu ang kanyang mga kamay, at itinulak ng ninuno ang baso sa harap niya kay Yang Kai. Mabilis na nagmadaling dumalo si Yang Kai. Pagkatapos uminom ng tubig, dahan-dahang sinabi ng ninuno. Magsalita ka, halika at hanapin mo ako ano. Matatag at tapat na sinabi ni Yang Kai. Gusto kong hanapin ka ng mahihiram. Ano? Misteryosong kayamanan. Hindi maiwasan ni Patriarch na magulat. Ano ang gusto mong gawin? Yang Kai daw. Para harapin ang Panginoong ambush sa panig ni Mo Chao, hindi ba posible na harapin ito ngayon ni Mo Chao? Kung mayroon akong makapangyarihan at lihim na kayamanan, baka malutas ko ang bagay na ito. Kumunat ang noo ng ninuno. Hindi ka maaaring maging walang ingat. Ikapitong baitang ka pa lang. Lahat ng mga Panginoong nagkukubli doon ay katumbas ng ikawalong baitang, at kapag napansin mong may espiritong konektado dito, agad silang umaatake, kahit na may espiritu. Ang lihim na kayamanan ay nagpoprotekta sa iyong kaluluwa, at maaaring hindi kumpleto. Nakangiting ngumiti si Yang Kai. Salamat sa mga ninuno sa kanilang pag-aalaga, ngunit dahil sinabi ito ng disipulo, tiyak na sigurado ito. Maaaring hindi alam ng ninuno na may ibang kayamanan ang disipulo noong siya ay nasa katapusan ng kanyang buhay. Panginoon, kahit ang Panginoon ng angkan ng Mo ay hindi maaaring kunin ang aking kaluluwa. Bahagyang nagulat ang nuno nang marinig ang mga salita, at hindi nagtagal ay naisip niya ito. Iyan ba ang kakaibang kayamanan na sinabi mo, si Wen Wenlian ba? May mga kayamanan sa mundo. At sila ay isinilang na may dobleng lotus, Wenshen lotus, pinapanatili ni Wenshen ang diwa ng mga Diyos, at ang walang scalang na golden lotus ay nag-iiwan sa may-ari na walang laman at dumi. Sino ang nakakaalam kung sino ang dalawang kayamanan na ito? Ngunit ang kayamanan na ito ay palaging nag-iisa sa mundo, at ang maaaring magkaroon ng kayamanang ito ay ang mga may malaking swerte, hindi na makukuha nila ito ng may mataas na lakas.
Kung mayroong anumang mga kayamanan sa mundong ito na magbibigay daan kay Kipan kay Tian na labanan ang pag-atake ng mga Diyos ng Hari ng Moklan. Si Wen Shenlian lang ang naruroon, kaya hindi nagtagal ay nahulaan ito ng ninuno. Agad na tumanggo si Yang Kai. Si Wen Shenlian. Ang mga ninuno ay hindi nang ahas na maniwala, ngunit sinabi ni Yang Kai na, halatang hindi siya nagbibiro sa kanya, tahimik saglit bago bumantong hininga. Maswerte ka, makukuha mo si Wen Shenlian, at nakuha mo ito sa pagtatapos ng araw. Hindi nakakagulat na lagi kong nararamdaman na ang iyong kaluluwa at espiritu ay hindi tumutugma sa iyo. Lumalabas na ito ay kredito ni Wen Shenlian. Sa pagtatapos ng araw, nakuha ko si Wen Shenlian. Matapos ang napakaraming taon ng pag-aalaga, ang kaluluwa ng espiritu ay natural na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa kabutihang palad, Fluke, mahinhin na sinabi ni Yang Kai, na inaalala ang kanyang espiritual na pagsasanay sa buhay na ito ang kanyang pinakamalaking swerte na makuha si Wen Shenlian. Pagmamayari niya si Wen Shenlian, at kakaunti lang ang nakakaalam nito. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay masyadong mahal upang ibunyag sa kalooban. At ang bagay na ang maruming Jinlian ay nasa Wukwang, sa mundo, maliban kay Wukwang mismo, natatakot ako na siya lang ang nakakaalam. Bagamat gumaling ang ninuno sa loob ng maraming taon sa kanyang munting mundo, talagang hindi niya alam ang tungkol kay Wen Shenlian. Kung mayroon kang suporta ni Wen Shenlian, hindi ka natatakot sa pag-atake ng mga Diyos ng mga Panginoon ng domain na iyon. Ngunit kahit na ang iyong mga Diyos at kaluluwa ay maaaring lumaban sa mga Panginoon ng domain, maaaring walang anumang paraan upang kunin sila ng higit pa. Mga kaaway. Kaya't nagpunta ang mga alagad upang hanapin ang iyong matanda. Hinaplos ni Yang Kai ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay kahanga-hanga. Gusto kong hilingin sa iyo na humiram ng isang malakas na kayamanan ng aking kaluluwa. Biglang napagtanto ng ninuno. Lumalabas na ipinaglalaban mo ang ideyang ito. Ipinagtanggol ni Wen Shenlian ang kanyang katawan at gumamit ng mga lihim na kayamanan para salakayin ang mga Panginoon ng domain na iyon. Kung makakatama pa siya ng ilan pa, hindi maglalakas loob ang tribong mo na gamitin ang Monest para i-set up. Ganyan talaga. Tumanggo si Yang Kai. Upang malutas ang problemang ito, ang ating lahi ay maaaring bumuo ng sarili nitong intelligence network. Magandang bagay. Tumanggo ang nuno, pero sayang naman at wala akong lihim na kayamanan na mahiram sa iyo. Si Yang Kai ay hindi nakaimik at hindi mabilang, ngunit ang kanyang ninuno ay nagbigay ng ganoong sagot. Sinabi ng ninuno ni Xiaozo. Mula nang ako ay na-promote sa 9 ranks, tinalikuran ko na ang lahat ng panlabas na puwersa at nag-iwan lamang ng isang lihim na kayamanan ng sarili kong buhay. Ang ilang mga panlabas na puwersa ay hindi lamang walang silbi, ngunit pinipigilan din ang kadalisayan ng kanilang sariling paraan. Ang mga salita ng ninuno ay parang ipinapaliwanag niya ang kalagayan ng Jepin Supreme, ngunit ito ba ay isang uri ng pagtuturo? Si Yang Kai ay nakinig ng mabuti. Sinabi ng matandang ninuno. Bagaman wala akong kayamanan ng kaluluwa na mahiram sa iyo, ngunit mayroong isang bagay na magagamit mo. Bueno, sabihin natin ito, walang sino man ang maaaring gumamit ng bagay na ito maliban sa iyo sa mundo. Comprehensive. Hindi mapigilan ni Yang Kai na maging interesado. Ano? Ang mga palad ni Patriarch, isang jade ay lumitaw mula sa manipis na hangin, ibinabaluktot ang kanyang mga daliri kay Yang Kai. Inabot ni Yang Kai para kunin ito, at sinugod ito ni Shen Nayan para mag-imbestiga. Hindi nagtagal, nagpakita siya ng nagulat na tingin. Puso tinek. Sino ang nagsaliksik sa bagay na ito? Sinabi ng ninuno ni Xiaozo. Sa mga unang araw ng Broken Sky, mayroong isang 8-pin opener na hindi makikita sa mundo. Tinatayang handa siyang pigilan siya na mahuli siya. Hindi niya alam iyon si Jepin Supreme ay wala man lang si Jepin Supreme na nakaupo sa 3,000 mundo. Bapan pa lang ako noon, dahil may sangkot siyang kasong pagpatay sa aking alagad na si Yin Yang Tian. Nagpunta ako doon ng personal at nakuha ko ito. Ang bagay na ito.
Marshall Peak MP, Kabanata 5280. Refined Soul Spike. Hindi sinabi ng nuno kung ano ang naging resulta ng nakatagong ikawalong baitang ng langit. Ngunit dahil ang misteryosong paring ito ay nasa kamay na ng ninuno, maiisip na ang kapalaran ng ikawalong baitang iyon ng langit. Para naman sa walong baitang, maaari ding magkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng kanilang mga lakas. Lalo na ang mga ninuno na may malalim at malalim na kapangyarihan. Tulad ni Dong Chanfudy, ay higit na mas malakas kaysa sa mga nasa labas ng mundo na walang pundasyon at iniisip ang kanilang sariling kasanayan. Nang buksan ni Liu Kai ang langit sa parehong taon, siya ay hinabol ng ****** ng Shenyang sa Broken Sky, at walang paraan upang makapasok sa lupa. Sa huli, nakatakas pa rin siya. Gayunpaman, kung pupunta ka sa Bapan, na nagmula sa langit at lupa, maaaring hindi ka maswerte. Ito ang puwang. Bagamat walong baitang din ang ninuno, ngunit mayroon siyang kabisera upang isulong ang siyam na baitang, paano maihahambing sa kanya ang ordinaryong walong baitang. Kinunan niya ito ng personal, at natakot ang may-ari ng Soul Spike na wala nang matatapos. Gayunpaman, kailangan kong sabihin na totoo ang pagkakaroon ng ilang mga talento upang malaman ang tinek ng kaluluwa na ito. Kung ang bagay na ito ay ginagamit ng maayos, maaari itong talunin ng mahina. Kung gayon ang Panginoon ng tinek ng kaluluwa ay pinag-iisipan ang bagay na ito, pangunahin sa bantayan laban sa siyam na produkto. Supremo, kung mahina ito, imposibleng magkaroon ng epekto. Ang tinek ng kaluluwa ay hindi lamang isang hanay ng mga lihim na may mataas na antas, kundi isang uri din ng lihim. Masasabing naglalaman ito ng dalawang bahagi na nagpupuno sa isa't isa. Kung walang lihim sa isang pag-aayos, hindi ito maaaring i-cast. Kung may lihim lang, walang lihim na pagpapala. Ang parehong ay hindi maaaring may sigawa. Ang mga misteryo at kayamanan ay kailangang-kailangan. At tulad ng sinabi ng mga ninuno, ang bagay na ito, bukod kay Yang Kai, talagang walang sino man ang maaaring makipaglaro. Nanalo si Yang Keru sa kayamanan. Pagkatapos magpaalam mula sa kanyang ninuno, nagpadala si Yang Kai ng mensahe para lumabas, at hindi nagtagal ay nakatanggap ng tugon, dumiretso sa isang pader sa Dayangguan. Pumunta si Shu Yugong sa lugar at nakitang may abalang tao sa isang lugar sa pader ng lungsod. Lumakad pasulong upang kumustahin. Guro. Ang puno ng kaguluhan ay abala, at ang mundo ay umaagos ng may matinding lakas, pawis na parang ulan, hindi naririnig ang mga salita at nagsasabing, halika, tumulong. Sa panahon ngayon, ang pinakaabala sa buong Dayan Pass ay ang grupo ng mga Refining Masters at Formation Masters. Kakalahating taon pa lang nakabawi si Dayan. Maraming bagay ang nangangailangan sa kanila na ayusin ang layout. Sa buong Dayan Pass, lahat ng Formation Masters at Refining Masters ay abala sa Doppelganger. Ang Master Trouble, bilang iilan lamang na dalubhasa sa pagpino ng craftsmanship sa Dayan, ay natural na hindi makapagpahinga. At siya ay mas masigla kaysa sa iba, dahil ito ang Dayan Pass, isang lugar kung saan ang mga ninuno ng lupain ng Dayanfo ay binabantayan ng maraming henerasyon. Bagaman ito ay nawala sa loob ng 30,000 taon, sa wakas ay nakuhang muli mula sa mga taong Mo. Gusto niyang bigyan ng buong laro ang mga natutunan niya sa kanyang buhay. Nais niyang dumaan si Dayan bilang isang gintong sopas at hindi na mauulit ang mga pagkakamali ng kanyang mga ninuno 30,000 taon na ang nakalilipas. Alam din niya na si Yang Kai ay may level ng Master Refining Master. Ang antas na ito ay sapat na para sa kanya upang batiin siya, kaya siya ay babatiin kung hindi man, kung hindi, siya ay lalapit. At ang Panginoon ay hindi maglalakas loob na hayaan siyang tumulong. Hindi rin malabo si Yang Kai. Siya ay humakbang pasulong at nagtanong kung paano siya tutulong, at hindi nagtagal ay naging abala sa Master Trouble. Ang abalang oras na ito ay kalahating buwan lamang, hanggang sa gawing prototype ni Master Trouble ang isang malaking lihim na kayamanan, at pagkatapos ay huminto. Parehong pagod na pagod, at iniwan ang natitira sa iba upang harapin, naghahanap ng isang tahimik na pag-urong.
Pagkaraan ng mahabang panahon, iminulat ng master ng problema ang kanyang mga mata, kumuha ng heat flask, humigop, at hinampas ang kanyang mukha ng may kasiyahan, at muling bumantong hininga. Kung matanda ka, napakabata mo, ngunit kung bata ka, manghihina ka, mare-refresh ka kahit ilang taon kang abala sa harap ng entablado. Tumawa si Yang Kai. Ang Panginoon ay kapag siya ay tumanda at lumalakas, hindi siya matanda o matanda. Sumulyap sa kanya ang master. Ano ang hinahanap mo sa akin? Sinabi ni Yang Kai na abala. Pakimaster para pinuhin ang ilang lihim na kayamanan. Sa ganitong paraan, iabot ang isang jade slip na inihanda. Kinuha ito ng master ng gulo, at sumugod si Shen Nayan para mag-imbestiga, nakasimangot. Nasaan ang bagay? Medyo masama. Kumpleto na ang mga jade slip na ipinasa kay Yang Kai ng mga ninuno ni Xiao Xiao, kasama na ang pamamaraan ng paglilinang at ang paraan ng pagdadalisay ng tinek ng kaluluwa. Bagamat ang bagay na ito ay hindi mahalaga. Ito ay ibinigay ng mga ninuno at hindi pa nakuha bago sumang-ayon ang mga ninuno, si Yang Kai ay hindi maaaring mailipat sa kalooban, kaya ang paraan lamang ng pagpino sa bagay na ito ang ipinasa. Papunta sa Master Trouble, na muling inukit ni Yang Kai sa jade bamboo slips na may divine seal. Bagamat isa lamang itong lihim na paraan ng pagpino, makikita ng mga karakter ng Trouble Master na ang bagay na ito ay hindi karaniwan sa isang sulyap. Kung talagang nilikha ito, tiyak na hindi nito alam ang gagawin, kaya bibigyan ito ng masamang pagsusuri. Binigay ni Lolo. Ipinaliwanag ni Yang Kai na walang dapat itago. Medyo nagulat si Master Trouble. Pagkatapos panoorin ito saglit, nagulat siya at sinabing, mayroon bang hanay ng mga pansuportang pamamaraan para sa mga practitioner? Agad siyang binigyan ni Yang Kai ng thumbs up. Ang mga mata ng Master ay parang tanglaw. Ang puno ng problema ay tumingin sa kanya. Ibinigay sa akin ng mga ninuno. Hindi na dapat ako humingi ng higit pa, ngunit nais kong ipaalala sa iyo na ang bagay na ito ay maaaring magdulot ng kaunting pinsala sa iyong sarili, at maaari mong maunawaan ang kahalagahan nito. Sinabi ni Yang Keisheng, Guro, makatitiyak ka, marami akong iniisip. Well, hindi na nagsalita si Master Trouble at tumayo. Sumama ka sa akin. Umangat si Yang Kai para makasabay. Ang Dayangguan ay mayroon na ngayong sariling refinery workshop. Sa katunayan, pagkatapos na mabawi ang mga kaugalian ng Dayan at pagkatapos na makapangyarihan ang hukbo, ang unang utos ng nakatataas na uri ay muling ayusin ang refinery square at ang silid ng alchemy. Ito ang pundasyon ng Dayan. Gayunpaman, abala sa labas ang karamihan sa mga maestro sa pagpino, kaya nang pumasok ang dalawa sa pagawaan ng pagpino, walang masyadong tao sa loob. Daan-daang mga barkong pandigma ang nakalagay sa malaking parisukat sa labas ng pagawaan ng pagpino. Lahat ng mga barkong pandigma na ito ay kailangang ayusin. Sa paraan upang magpadala ng mga tropa mula sa Wangcheng hanggang Dayan Pass. Bagaman ang mga masters at formation mage ay nag-repair ng maraming mga barkong pandigma, ngunit sa loob lamang ng higit sa isang buwan, maaari din nilang makamit ang limitado. Pagdating kay Dayan, ang pagwawasto kay Dayan ang pangunahing layunin. Iyong mga barkong pandigma na walang oras na mag-ayos ay nakaparada lahat dito. Dapat nating hintayin ang tagapagdalisay at formation mage na alisin ang kanilang mga kamay upang harapin. Nakakita ako ng isang refiner at nabagabag ang master. Handa na ba ang materyal? Nakahanda na. Tumanggaw si Yang Kai. Sa katunayan, ang mga materyal na kinakailangan ng relic refiner na ito ay hindi mataas, maliban sa isa o dalawang bihirang bagay, karamihan sa kanila ay ordinaryong masikip. Hindi nakakagulat na isipin ito. Ang bagay na ito ay ginawa ng nakatagong mundo sa sirang kalangitan ng ikawalong baitang. Natural na dapat niyang isaalang-alang ang sarili niyang paraan ng pagkuha ng mga materyales. Kung masyadong mahal ang mga materyales na kailangan, hindi niya ito makukuha. Ilabas ang lahat ng materyales, at guluhin ang utak na sumuko sandali, at itapon ang jade pabalik kay Yang Kai. Nakagawa ako ng ilang pagbabago. O maaaring mapahusay ang ilan sa kapangyarihan ng bagay na ito.
Ngunit isinasaalang-alang na ito may supporting secret din ang thing I can't guarantee that it will be suitable for the secret technique after the modification. You can see for yourself. Kung posible, we will refine it according to this method. Kinuha ni Yang Kai ang investigasyon, at pagkaraan ng ilang sandali ay natuwa siya. Talagang may kakaibang pangitain ang master. Ang pagbabagong ito, bagamat banayad, ay sapat na upang itaas ang kapangyarihan ng Bao Wei ng humigit kumulang 10%. Kung tungkol sa lihim na pamamaraan, ito ay hindi gaanong mahalaga. Ang misteryong iyon ay masasabi na hanggat ang isang mandirigma ay maaaring magsanay. Hindi ito nangangailangan ng problema upang ipakita ito, maliban na ang presyo na ibinayad ay karaniwang walang sino man ang kayang bayaran. Ito ay dahil sa pagbabagong ito na ang Master ay walang epekto sa lihim na pamamaraan. Napagpasyahan na walang hadlang, at ang master ng problema ay hindi na matagal, ngunit dapat itong pinuhin. Sa katunayan, maaari ding pinuhin ni Yang Kai ang kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, isa na siyang master-level refined master, ngunit ang bagay na ito ay ginagamit upang harapin ang master ng Mo Clan. Ito ay natural na mas ligtas at mas mahusay. Kapangyarihan, at kung ito ay pinino niya, ito ay tumatagal ng mahabang panahon. Araw-araw, si Master Trouble na pinipino ang Soul Spike, humiga si Yang Kai. Ang iba't ibang mga Katanji tanging pamamaraan sa pagpino ay ipinakita ng master ng problema, at hindi niya sinasadya na maiwasan ang mga bawal. Sa maraming pagkakataon, sinadya pa niyang gawing mas malinaw ang nakikita ni Yang Kai. Sa ganoong kapaligiran, ang paraan ng pagpino ni Yang Kai ay lubos na napabuti, at dapat itong sabihin na isang hindi inaasahang sorpresa. Inabot ng isang buwan ang Master Troublemaker para pinuhin ang una. Ang natapos na Soul Thorn ay tila isang mahabang karayom, na may maikli at mahahabang daliri lamang, at ang buong katawan ay madilim, na para bang ito ay makamandag. Ngunit sa katunayan ang bagay na ito ay hindi lason. Kinuha ni Yang Kai ang tiktik at hinimok ang kapangyarihan ng espiritu na pinuhin ito ng kaunti, at walang nakitang abnormal, na nagpapahiwatig na ang bagay ay matagumpay na napino. Naisip niya na ang Master Trouble Refine ng Soul Spike ay magiging mas mabilis, nagugugol ng isang buwan sa bawat Soul Spike. Ang sitwasyong ito ay naglalarawan lamang ng isang bagay. Kahit na ito ang unang pagkakataon na pinipino ni Master Trouble ang lihim na ito, naabot na nito ang mga limitasyon nito. Ang oras na ginugol sa pagpino sa nakaraan ay hindi kailanman nadagdagan. Kinailangan ng isang buong taon ng pagsisikap upang pinuhin ang kabuoang 12 kaluluwang tinak. Maraming materyales na inihanda ni Yang Kai ang naubos din. Huminto ang master ng problema sa kanyang paggalaw. Sapat na. Ngumisi si Yang Kai. Tama na. Naniniwala ako na ang Mozo Domain Masters ay hindi magiging tanga para hayaan siyang maglabas ng 12 kaluluwang tinak. Nakakamangha na makipag-ugnayan sa ilang mga master ng domain at sila ay Outrez. Gumawa ng 12 ugat kung sakali. Naihanda na ang Soul Thorn, nagpaalam si Yang Kai sa Trouble Master, at bumalik sa hardin ni Chen Shi, handang pinuhin ang bagay na ito. Tahimik pa rin ang hardin, at lahat ng manlalaro sa Chen Shi ay abala pa rin sa labas, ngunit nakasalubong nila si Feng Ying na bumalik upang imbestigahan ang pinsala ni Ning Qizi. Pagkatapos ng maikling pakikipagpalitan kay Feng Ying, nakumpirma na ang pinsala ni Ning Qizi ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagkasira, at si Yang Kai ay hindi handang bumisita muli. Para sa isang malubhang na sugatan na casualty, ito ay hindi komportable na pagninilay-nilay kapag ang lahat ay abala. Hindi problema ang bumisita sa lahat ng oras. Aalis na sana, tahimik na hinayla siya ni Feng Ying sa isang liblib na lugar at sinabing, "Captain, makatatanggap pa ba ang team natin ng mga tao?" Nagtataka si Yang Kai kung paano niya ito biglang naitanong. Ang 3 uwak ng dugo ay sumama kay Chen Shi, eksaktong 50, at puno ang establishmento, alam mo iyon. Feng Ying daw. Alam ko, ngunit hindi mo maaaring makipag-usap sa regimental commander, maaari mo bang palawakin ang isa pa?
Nagtaka si Yang Kai. Sino ang nagpasweet sa iyo? Marshall Peak MP, Kabanata 5281. Mahalagang tao. Bumantong hininga si Feng Ying. Hindi ito tungkol sa pag-ibig sa akin, ito ay isang bagay na nag-aalala sa mga tao. Sabihin sa susunod na sandali. Nakinig si Yang Kai na tulala. Talaga. Bakit hindi ko napansin? Hindi napigilan ni Feng Ying na imulat ang kanyang mga mata. Kaya kayong lahat ay bulag, gayon din si Miao Feiping, at gayon din kayo. Nang siya ay lumabas sa inyong munting emperador noong araw na iyon, ang kanyang mga mata ay halos mawala, at maaari ninyong, hindi man lang nakikita. Napakamot ng ulo si Yang Kai. Kung bibilanggan mo ang oras, hindi ba dapat silang mga tao ay pagsasama-samahin ang kanilang estado sa pag-urong? Paano? Tumakbo siya palabas at sinabi sa iyo na gusto mong sumali sa aming koponan. Tanong ni Yang Kai. Sinabi ni Feng Ying daw. Hindi iyan totoo. Nagtaas lang siya ng bibig sa pagbabalik mula sa promosyon. Sinabi ko sa kanya na maliban na lang kung magkaroon ako ng pagbabawas sa unang laban, patuloy akong tatanggap ng mga tao. Sinabi niya na siya hindi dapat sumama kay Chen Shi. Napaka-basic ng babaeng ito. Oo, nagsusumikap pa rin ang iba. Dumaan na siya sa customs ilang araw na ang nakalipas, at partikular niya akong hinanap dito para tumulong. Nagulat si Yang Kai Wen. Pagkalipas ng higit sa isang taon, ang paglilinang ay naging matatag. Nasuri mo na ba? Feng Ying daw. Paano magiging palpak ang ganoong bagay? Tumango si Yang Kai, iniisip ang dating ekspresyon ng babae, at pumalakpak. Ito ay isang matinong bata. Oo, ang bait ko kasi kaya hindi ko kinaya. Napabuntong hininga si Feng Ying. I hate that Miao Xiaobo, but I can't detect it at all. I don't know if it's stupid or pretend. Umiling si Yang Kai at sinabing. Gayunpaman, si Chen Shi ay puno na. Upang masira ang kombensyon at hindi sumang-ayon sa mga patakaran, kung ang bibig ay bamuka, magiging mahirap para sa mga commander ng hukbo na gawin sa hinaharap. Unang sinabi ni Feng Yingxiu. Totoo iyan, kalimutan mo na. Magsagawa tayo ng hakbang-hakbang. Sariling negosyo ito ng mga kabataan. Tamad akong mag-alala tungkol dito. Iyon na iyon. Tumango si Yang Kai, at biglang bumaling ang mga salita. Ngunit pagkatapos, kapatid, dapat mong simulan ang pagsulong ng ikawalong baitang, at hindi isang bagay na manatili sa kaharian ng ikapitong baitang. Pinaikit ni Feng Ying ang kanyang mga mata. Ang ganitong bagay ay nakasalalay sa pagkakataon. Hindi pa dumarating ang pagkakataon. Ano ang silbi ng pagsusumikap? Ngumiti si Yang Kai. Nasaan ang pagkakataon ng kapatid na iyon? Who knows? Baka bukas. Tumawa si Feng Ying at lumingon sa karaniwang tao. Umalis ka na. Sa pagtingin sa kanyang likod, dahan-daang umiling si Yang Kai. Matagal nang nanatili si Feng Ying sa kaharian ng Kipan. At sapat na ang naipon para ma-promote sa antas ng Bapan. Ngunit hindi pa niya naramdaman ang pagkakataong makalusot. Ngunit talagang katulad ni Feng Ying mismo na nagsabi ng pagkakataong ito na ay, hindi ako sigurado, baka isang araw ay magalit siya, at ipopromote niya ang Bapan. Sa paglipas ng mga taon, siya ay naghahanda para sa sandaling ito, kaya kahit na siya ay na-promote, masisiguro niya ang pinakamalaking pagkakataon ng tagumpay. Pagbalik sa kanyang maliit na courtyard, binuksan ni Yang Kai ang formation ban, nakahiwalay sa loob at labas, at naupo ng naka-cross-leg. Kapag nakabukas ang palad, isang tinik ng kaluluwa ang natanggal. Ang lihim na kayamanan ay nilikha. Ang natitira ay natural na Pinipino. Ang paraan ng pagpino ay napakasimple din. Ito ay katulad ng normal na ***** soul secret treasure, na humihimok sa kapangyarihan ng isip na ibuhos. Kabilang sa mga ito ay akma sa pagganap ni Mibao mismo. Ang proseso ng pagpino at pagpino ay talagang isang pamilyar na proseso, at sa pamamagitan lamang ng ganap na pagpino sa mga lihim na kayamanan maaari kang maging komportable sa kaaway. Kung ikukumpara sa paglikha ng lihim na kayamanan na ito,
Ang pagpino ay mas simple. Tumagal lamang ng ilang araw bago at pagkatapos, at ang isang tinik ng kaluluwa ay ganap na pino. Ang mahirap ay ang huling hakbang pagkatapos makumplito ang pagpino. Nangangailangan ang tagapagdalisay na hatiin ang isang bahagi ng kaluluwa at isama ito sa tinik ng kaluluwang ito, upang ito ay maging matagumpay. Ito ay papatay ng mga tao. Ang paghihiwalay ng bahagi ng kaluluwa at pag-ubos ng kapangyarihan ng kaluluwa ay hindi pareho. Ang simpleng pagkonsumo ng kuryente ay isang uri lamang ng pagkonsumo. Maaari mo itong idagdag muli pagkatapos itong maubos, na hindi nakakapinsala sa mandirigma. Kung ang isang bahagi ng kaluluwa ay maaaring paghiwalayin, ito ay pag-abandona. Sa madaling salita, kailangan ng mandirigma na magdikit ng isang sinag ng pagkagambala sa tinek ng kaluluwa. At sa tuwing ang isang tinek ng kaluluwa ay pino, dapat niyang itapon ang kanyang sariling sinag ng pagkagambala. Ang pangalan ng kaluluwang tinek ay hinango rin dito, natural, ang kaluluwa ay dapat abandonahin ang sarili nitong kaluluwa. Kaya't sinabi ng ninuno na siyang lamang ang maaaring maglaro ng lihim na kayamanan na ito. Kaya't nagbigay lamang ng masasamang komento si Master Trouble pagkatapos makuha ang paraan ng pagpino ng bagay na ito. Dahil ang lihim na ito ay karaniwang isang bagay na nakakasakit sa kaaway ng 1,000 at nakakapinsala sa sarili ng 800, na mas pinalaking. Ngayong nagpino pa lamang si Yang Kai, kailangan niyang isuko ang kanyang sinag ng distraction bago niya labanan ang kaaway. Kapag talagang dumating siya upang labanan ang kaaway, kailangan niyang magbayad ng mas mataas na presyo. Higit pa, mas malaki ang kapangyarihan ng lihim na kayamanan na ito. Kung hindi ito ang kaso, kung gayon ang ikawalong baitang bukas na kalangitan sa sirang mundo ay hindi maaaring umasa sa bagay na ito upang magbantay laban sa ikasyam na baitang Supremo. Ang ordinaryong martial arts ay halos hindi makapagcast kahit na ilihim niya ang tinek ng kaluluwa. Kahit na gawin niya ang misteryong pamamaraan na ito, dahil ang pagtatapon sa distractor ay may malaking pinsala sa kanyang sariling kaluluwa. Iba si Yang Kai. Sa suporta ni Wen Shenlian, kahit na isuko mo ang kaguluhan, dahan-dahan mo itong mapapakain. Ito ang pinakamalaking epekto ni Wen Shenlian. Masasabing ang Soul Stabang ay pinasadya lamang para kay Yang Kai. Sa bagay na ito, kasama ng kanyang makapangyarihang kaluluwa. Talagang kinubkob ito ng maraming domain master sa kakaibang espasyo ng Mo Chao, at maaari rin niyang gawin ang mga domain master na iyon na hindi makakain sa paligid. Si Yang Kai ay hindi estranghero sa mga distractions. Iyan ay kung paano ipinanganak ang Dharma Body. Gayunpaman, kahit na may psikolohikal na paghahanda, ang sakit ng pagpunit ng kaluluwa ay hindi pa rin mabata. Tila siya ay naputol sa kalahati ng matalim na puwersa. At sa buong proseso, kailangan niyang manatiling gising sa lahat ng oras at hindi magagalaw sa sakit, kung hindi, ang diwa ng kaluluwa ay mag-iiba ng labis, at maaaring matalo. Ang buong katawan ay nanginginig ng husto, at ang buong tao ay nabasa ng pawis halos kaagad. Kahit na ito ay isang maikling sandali, si Yang Kai ay tila gumugol ng libu-libong taon. Huminga lamang ng mahabang hininga si Yang Kai pagkatapos magtagumpay ang sinag ng pagkawatak-watak na sumanib sa tinek ng kaluluwa sa kanyang kamay. Gayunpaman, isipin na mayroong 11 kaluluwang tinek na nangangailangan ng pagpino. Ang mukha ni Yang Kai ay medyo madilim, at isinumpa niya ang kanyang sarili kung bakit hindi niya maisip na hilingin sa mga trouble masters na pinuhin ng husto. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang bilang ng mga domain masters na haharapin. Kahit na ang presyong ibinayad ay hindi maliit, naramdaman din ni Yang Kai na kailangang dalisayan ang lahat ng tinek ng kaluluwang ito. Ang mga ordinaryong martial artist ay dapat na hindi makapagbigay ng kanilang lakas sa panahong ito. Ang trauma at sakit sa kaluluwa ng mga Diyos ay hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, sa ilalim ng pagpapakain ni Wen Shenlian, biglang naramdaman ni Yang Kai ang isang malamig na kahulugan na bumubuhos sa dagat ng kaalaman, na para bang ito ay isang hindi nakikita. Isang maliit na kamay ang humaplos, pinawi ang sarili niyang sakit, na puno ng kaginhawaan.
Ang kaginhawahan pagkatapos ng sakit na ito ay lalong kaakit-akit. Umayos ako ng kaunti, at kinuha ang pangalawang tinik ng kaluluwa, at inihanda ito gaya ng dati. Kahit na mayroong Wen Shenlian na nagpapalusog at nag-aayos ng kaluluwa. Pagkatapos ng patuloy na pagpino at pagtunaw ng 3 tinik ng kaluluwa, si Yang Kai ay kailangang pansamantalang bumaba, ayusin ang estado, at linangin ang kaluluwa. Martial Peak MP, Kabanata 5282. Sigaw. Kinailangan ng oras para sa mga ordinaryong martial arts souls na linangin at linangin. Si Yang Kai Zhang ay dinagdagan ni Wen Shenlian, at umabot ng halos 1 buwan bago gumaling. Kaya pagkatapos ng Abril, natapos ni Yang Kai ang pagpino sa lahat ng 12 kaluluwang tinak. Walang pagkaantala, dumiretso sa lumulutang na lupain kung saan naka-install si Mocha. Gaya ng dati, pinuntahan niya si Ouyang Lai, na nakaupo rito, nang may pahintulot, at pagkatapos ay pumasok siya sa Mocha kasama ang kanyang kumpanya. Ang dahilan kung bakit niya sinasamahan si Yang Kai ay dahil ang isa ay interesado sa kung anong paraan ang gagamitin ni Yang Kai para malutas ang problema. At ang isa ay ang proteksyon sa batas, upang maiwasan ang anumang aksidente kapag nakipag-usap si Yang Kai sa Domain Master. Sa panahong ito, hindi sinubukan ng 8 grado ng sangkatauhan na pumasok sa kakaibang espasyong iyon. Ang nakaraang digital na 8 grado ay bumalik sa wala. Na ipinaalam sa mga tao na bago walang angkop na paraan upang malutas ang problemang ito, anumang pagtatangka ay magkakaroon ng malalaking panganib. Hindi alam ni Ouyang Lai kung ano mismo ang gagawin ni Yang Kai, ngunit may ilang balita mula kay Guanay bago iyon. Ang problema ni Mo Chao, kung gusto mong lutisin ito, ay walang iba kundi si Yang Kai. Ang tiyak na pinagmulan ng balitang ito ay medyo malabo, ngunit ang pag-iisip gamit ang mga daliri sa paa, ito ay dapat ding nauugnay sa ninuno. Dahil labis na nagtiwala ang mga ninuno kay Yang Kai, hindi siya mapalagay, ngunit kailangan pa rin ng kinakailangang proteksyon. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa gitna ng Mo Chao. Sinabi ni Ouyang Lai daw, "Anak, dapat kang kumilos ng may pag-iingat. Kung hindi tama ang sitwasyon, umalis ka agad sa loob." Siguradong tinambangan ang mga may-ari ng Mo Domain sa loob. Ang mga nauna ay nagdusa ng husto. Bagamat walang kilusan sa lahi ng maraming tao sa taong ito, paano ito gagawin ng mga Domain Masters? Sa pamumuno ni Shady, napilitang magbitiw ang angkan ng Dayan Mo sa ilalim ng kondisyong gustong umalis ni Jinglan sa Mo Nest. Gayunpaman, kahit na ang angkan ng tao ay mayroon na ngayong Mo Nest, magagamit din ito ng Mo Clan. Pinilit ng pamamaraang ito ang sangkatauhan na kusang isuko si Mo Chao. Tanging kapag ang sangkatauhan ay pinilit na iwanan ang Mo Nest, ang paghahatid ng balita sa pagitan ng mga taong Mo sa hinaharap ay mapoprotektahan mula sa prying eyes. Tumanggo si Yang Keisheng, magligtas ang mga alagad. Sa pamamagitan ng mga salita. Buksan ang pinto sa sarili mong maliit na universo. At kapag ang makapangyarihang kapangyarihan sa mundo ay lumakas, ang Mo Nest ay lalamunan ng galit, si Yang Keisheng ay nalubog, at nalink sa kalooban ni Mo Nest. Hindi nagtagal, nagkaroon siya ng pamilyar at kakaibang pakiramdam, na para bang siya mismo ang naging pugad ng tinte na ito. Ito ay malinaw na sintomas ng tagumpay ng kalooban ni Mo Chao. Hindi mahirap i-connecta ang kalooban ni Mo Chao, at madali itong magawa para sa sinumang lahi ng tao na bapan, dahil si Mo Chao mismo ay may kalooban ngunit walang isip. Ang kalooban ni Mo Chao ay mas katulad ng isang plataporma na maaaring magdala ng anumang asterisk. Ang ideya ay pinaghalo dito, anuman ang bawat isa. Gayunpaman, sa parehong oras, ang kalooban ng isang Mo Nest ay maaari lamang magdala ng isang isip. Sa madaling salita, si Yang Kai ay nag-uugnay na ngayon sa kalooban ng Mo Nest, at wala nang ibang makakagawa nito. Ito ay humantong sa lahi ng tao na si Bapan na nag-uugnay sa kalooban ni Mo Chao at pumasok sa kakaibang espasyo, na laging lumalaban ng mag-isa. Iba ang mga taong Mo.
Kahit na winasak ng Dayan Eastern at Western Army ang maraming Monest sa nagmamarcha na kalsada, mayroon pa ring malaking bilang ng Domain Master level na Monest na naiwan ng Tribong Mo. Ang isang Domain Master level na Mochaw ay kumakatawan sa isang Domain Master, at sila ay palaging sasakupan ang isang numerical na kalamangan. Sa isang iglap, pagkatapos sumali ni Yang Kaishin sa kalooban ni Mochaw, ang buong tao ay pumasok sa kakaiba at pamilyar na espasyo. Ang espasyong ito ay ganap na walang laman. Ganap na naiiba sa kasalukuyang mundo, na parabang ito ay napakalaki, at ito ay tila napakaliit, nang walang anumang sigla, ang buong mundo ay patay at tahimik. Kapag nagbasa si Yang Kaishin sa isang bahagyang paggalaw, binago niya ang kanyang sariling kaluluwa at espiritu. Ang dahilan ng pagbabago ng anyo ng kaluluwa ay upang maghanda para sa isang malaking laban. Sa sandaling lumitaw ang kaluluwa at espiritu, alerto na si Yang Kai sa quartet, ngunit sa kanyang pagtataka, hindi dumating ang haka-haka na pag-atake. Sa kakaibang espasyong ito, walang ambush sa kalooban ng Domain Master, tanging sa isang tiyak na direksyon, ang espiritu ng isang Panginoong antas ng espiritu ay kumikislap. Sa oras na umindayog at hinabol siya ni Yang Kai, matagal nang nawala ang hininga ng Panginoon. Anong ginagawa mo? Paano ang mga taga mo? Si Yang Kai ang nag-isip tungkol sa maraming sitwasyon na maaaring maranasan. Ngunit sa susunod na sandali, ang hininga ng pangunahing antas ng domain ay lumitaw mula sa manipis na hangin. Kumikislap, at ang kakaibang espasyo na orihinal na walang laman, mayroong higit pang mga espiritu ng pangunahing antas ng 6 na mga domain. Matapos makapasok sa kakaibang espasyong ito ang mga isipan ng mga Domain Master na ito. Hindi binago ng ilan ang sarili nilang kaluluwang mga espiritong katawan, ngunit isang grupo ng hindi regular na hugis espiritong enerhiya ng kaluluwa, na hindi mababago. 2 Domain Masters lang ang gumawa ng kaparehong pagpili ni Yang Kai. Ipinapakita ang kanyang sariling kaluluwa at espiritong katawan, ang isa ay mukhang orangutan, ang isa ay parang higanti. Agad na naintindihan ni Yang Kai. Malamang ang mga ninuno ang personal na bumaril noon at nagulat sa mga Mozo Domain Master na ito, kaya natakot silang tambangan dito bago nila matiyak kung sino ang bisita. Hindi nila tinambangan ang kanilang mga sarili. Ngunit nag-iwan sila ng isang Panginoon upang subaybayan ang mga paggalaw dito, na siyang hininga ng Panginoon na pinasok ni Yang Kai nang siya ay pumasok. Matapos kumpirmahin na ang tao ay hindi ninuno ng sangkatauhan, ang mga may-ari ng domain ay pumasok sa venue ng may kumpiyansa. Hindi tanga ang mga amo ng Mo nationality, paano nila mabibigyan ng pagkakataon ang mga ninuno na guluhin sila? Ito rin ang dahilan kung bakit hindi malutas ng ninuno ang bagay na ito. Bagamat siya ay makapangyarihan, ang inisyatiba na lumaban at hindi lumaban ay nasa kamay ng MOS. Walang magagawa ang mga 8-pin openers, at ang pagkakaroon ng isang kaaway ay maglalagay lamang sa kanilang sarili sa panganib. Si Yang Kai ang pinakamahusay na kandidato. Sumusuporta si Wen Shanlian, hindi siya natatakot sa kanyang sariling pinsala, at maaari niyang sampelan ang tinik ng kaluluwa sa kanyang kamay. Maaari niyang labanan ang isa ng walang talo, labanan ang 2 nakuha sa dugo. Indulgent. Malinaw na hindi sinasadya ng mga Domain Master na kamustahin si Yang Kai, at tamad silang mag-alala kung sinong sangkatauhan ang nakapasok sa lugar na ito ni Bapan. Nang matukoy na hindi ito ang ninuno ng sangkatauhan, ano pa ang mga pag-aalinlangan doon? Naturally, ito ay katulad ng dati, umaatake sa mga grupo, binubugbog sila ng galit na galit, hinuhugasan ang maraming hindi kanais-nais na kahihiyan ng angkan ng Mo sa nakalipas na ilang taon. Kaya't nang ang mga isipan ng mga Domain Master na ito ay pumasok sa kakaibang espasyong ito. Lahat sila ay walang sinabi. At ang 3 Domain Master ay nagsama-sama upang labanan si Yang Kai, at ang 3 pa ay nakatayo sa tatsulok, bawat isa sa kanila ay lihim, na nakaharap kay Yang Open ng isang bombardment. Sa isang iglap, ang bagyo na gamulong sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kaluluwa ng Diyos ay bumungad kay Yang Kai.
Ang tribong Mo ay walang espesyal na talento sa pagpino, pag-aayos, at alchemy. Karamihan sa kanila ay umaasa sa mga alagad ng Mo sa ilalim ng kanilang utos, ngunit mayroon silang mga natatanging talento sa pagsasanay ng lihim na sining. Maaaring ito ang kabayaran ng langit. Sino ang tama? Maraming mga lihim na pamamaraan ng sangkatauhan ang maaaring gawin sa kalooban, salamat sa mga turo ng mga mahis na kanilang isinulat. Maaari rin silang makabuo ng mga bagong ideya. Sa batayan ng orihinal na mga lihim na pamamaraan, ang ebolusyon ay mas angkop para sa mga lihim na pamamaraan na ginawa ng Moss. Ngayon ang mga masters ng mga domain na ito ay nagpapakita ng mahiwagang pamamaraan ng makapangyarihang espiritu. Nararamdaman ang kapangyarihan ng tatlong misteryo ng kaluluwa at kaluluwa, si Yang Kai Zhang ay walang katawan dito, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kirot sa anit. Hindi katakataka na ang 8 bayan ng 8 baitang ay naririto, isa-isa. Sa ilalim ng gayong pag-atake, aling 8 grades ang nakatira. Natatakot akong mabugbog ng hoodie sa harap niya. Kahit na malakas ang kalaban, hindi sinasadya ni Yang Kai na isakripisyo si Wen Shenlian. Bagamat mayroong tagapag-alaga ni Wen Shenlian, madali niyang maharangan ang mga pag-ataking ito, ngunit pagkatapos ay ilantad ang kanyang pinakamalaking hole card. Sa pagkakataong ito para makipagkompetensya sa mga Mozo Domain Master na ito. Ito ay angkop para sa dahan-daang pagguhit sa kanila, at kinakailangang saktan at durugan ang mga Mozo na ito, upang ganap nilang pagmamayari ang Monest na ito. Ang mga Domain Master ay mabangis at si Yang Kai ay walang awa. Nang bombahin siya ng misteryo ng mga Diyos at Espiritu, direktang sumugod siya patungo sa maladomain na espiritu na parang umaagos na likido. Ganito ang ginawa ni Yang Kai, na halatang natigilan ang mga may-ari ng Mo Clan. Bago iyon, maraming beses na rin silang naglaro laban kay Terran Bapan, ngunit kung alin ang hindi tumatakas sa harap ng magkasanib na pag-atake, at ang pagpapahuli ay hindi maganda. Ang lahi ng tao na ito ay kawili-wili. Hindi lamang siya nakatakas, ngunit nagkusa siyang makipagkita sa kanya. Ito ay dahil siya ay nabuhay ng masyadong mahaba. Gusto mo bang subukan kung ano ang pakiramdam ng mamatay? Magkagayunman, ang mga Panginoon ng nasyonalidad ng Mo ay walang pakialam na tuparin siya. Ngunit sa sumunod na sandali, may nakakagulat na nangyari sa mga may-ari ng Mo nationality. Biglang, nagkaroon ng magulong pag-iiba-iba ng enerhiya sa diwa ng sangkatauhan na nagbukas sa kalangitan, at ang lahat ng malalim na isipan ng mga masters ng domain ay sumigaw ng kalungkutan. Ito ay isang komunikasyon sa kaluluwa, walang tunog, ngunit naririnig ito ng mga master ng domain. Ang mga domain master ay hindi pa nakarinig ng ganitong kahabag-habag na sigaw. Na para bang ang sangkatauhan ay sumasailalim sa labis na marahas na pagpapahirap, kaya't pareho silang nanginginig sa pakikinig at nakaramdam ng empatiya. Ang sigurado ay hindi pagkukunwari ang sigaw na ito, talagang miserable to the extreme, na halatang dahilan ng matinding pinsala. Sa katunayan, ito talaga ang kaso. Kasabay ng pagsigaw ng sangkatauhan sa pagbubukas ng langit, ang kanyang banal at espiritual na kapangyarihan ay lubhang hangina, na parang hindi maipaliwanag na tumama. Ngunit ito ang nakapagtataka sa mga may-ari ng domain. Ang dati nilang pag-atake ay wala namang tinamaan, kaya paano nila matatamaan ang mga tao? Sa susunod na sandali, ang tatlong domain masters ay nagbigay ng misteryo ng kaluluwa, na naging isang bagyo at bomb-alot sa sangkatauhan. Ang patay na espasyo ay pansamantalang nagulo. Nang tumira ang alikabok, mayroon lamang 6 na domain masters, spirit sa kalawakan, at ang mga espiritu ng sangkatauhan ay matagal nang nawala. Ang tatlong domain master na naglabas ng mahiwagang pamamaraan ay nanirahan sa lugar, at ang kanilang mga isip ay pataas at pababa. Ang 3 pang iba ay sumugod kay Yang Kai upang patayin ang mga dating masters ng nakaraan, at maaari lamang silang tumigil ng walang target. Ang domain na iyon na may mahabang braso, tulad ng isang orangutan, ay nagsabi, patay. Sa sandaling iyon, ang pagbabago-bago ng enerhiya ay masyadong magulo,
at hindi niya napansin kung ano ang katapusan ng espiritu ng langit ng sangkatauhan. Ang isa pang Domain Master na naging isang eyeball ay nanunuya, ito ay hindi patay, at malapit ng mabuhay. Ang sangkatauhan ay hindi namatay, ang mga Domain Master ay hindi alam, ang tanging alam nila ay ang espiritu ng tao ng sangkatauhan na iyon ay tiyak na tinamaan ng husto.